Kabanata 631 hanggang 635. Bakit ka nila pakikinggan? Tumawa si Rachel. Sino sa palagay mo ikaw? Bakit ka makikinig sa Elysium Gate? Ikaw ay isang manugang lamang. Lalong tumawa si Rachel. Sa pagkakaalam ko, hindi ka man lang manugang ngayon. Narinig kong pinatalsik ka ng pamilyang Linden. Walang magbibigay ng sumpa tungkol sa iyo. Lalo na ang Elysium Gate. Ang sinungaling. Galit na galit si Daryl. Ngunit ngumiti siya at sinabi, tumanggi akong makipag-usap sa iyo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hinawakan ni Rachel ang kamay ni Sarah at sinabi ulit, Sarah, lumayo ka sa taong walang silbi na ito. Sa isang sinehan sa Red Flag Street. Sa Donghai City, sina Lily at Wade ay nakaupo sa huling hilera sa VIP theater. Si Wade ang kandidato ni Samantha para sa kasintahan ni Lily. Si Lily ay may isang tub ng popcorn habang pinapanood nila ang romance film sa screen. Ito ay isang malungkot na kwento. Umiyak si Lily nang maghiwalay ang lead male character sa babaeng character. Lily Bud, pwede kang umiyak sa balikat ko. Malumanay na sabi ni Wade. Ngumiti si Lily. Salamat, ngunit mabuti lang ako. Huminga ng malalim si Wade nang makita ang lakas ng loob na hawakan ang kamay ni Lily habang nakangiti. Lilybud, nakakaantig ang pelikulang ito. Pupunta ba tayo sa kape pagkatapos nito? Maaari tayong mag-hiking bukas dahil malaya ako. Humayo tayo para sa isang nakaka-relax na paglalakad. Masiglang tiningnan ni Wade si Lily. Mula nang magsimula silang mag-date ng higit sa isang linggo na ang nakakaraan. Wala siyang pagkakataon na hawakan ang kamay ni Lily. Nangati siya para hawakan ang mga kamay niya. Nagpanik si Lily nang hawakan ni Wade ang kamay niya. Sumagot siya, ayokong pumunta kahit saan bukas. Siguro sa susunod. Nagulat si Wade. Bakit? Kinagat ni Lily ang mga labi at sinabing, hindi ako handa. Ano ang kailangan mong ihanda para sa hiking? Kailangan mo lang ng isang set ng sports attire. Nakangiting sabi ni Wade, sumama ka sa akin. Mangyaring, Lilybud, hindi siya matanggihan ni Lily. Kaya pumayag siyang sumama sa kanya. Matapos ang ilang araw kasama si Wade, naramdaman ni Lily na siya ay isang mabuting tao. Siya ay gwapo, at mayaman siya ang perpektong kandidato para sa isang kasintahan. Kahit na si Lily ay konserbatibo, hindi niya binawi ang kanyang kamay, hinayaan niyang itago ni Wade ito sa kanyang hawak. Kinabukasan sa Carter Mansion sa Mid-City. Ito ang birthday party ng bunsong anak na babae ni Sir Carter. Ang mansion ay nagkaroon ng isang mahusay na maligaya kapaligiran. Palaging pinapaboran si Sir Carter sa kanyang bunsong anak na babae. Maraming tao ang dumating upang ipagdiwang ang kanyang ika-18 kaarawan. Maraming mga uri ng mga ligaw na kotse ang nakapark sa maraming malapit sa hardin. Ang mga kinatawan mula sa maraming bantog na pamilya at iba't ibang mga sekta ay naroon upang dumalo sa birthday party ni Sarah. Kahit na ang lahat ay naruroon upang dumalo sa birthday party, nandoon din sila dahil kay Zoran. Ang pamilyang Carter ay isang tanyag na pamilyang magsasaka. Ang buong pamilya ay nagsasaka. Lalo na si Zoran. Siya ay ginagalang ng lahat. Kasama na ang mga masters ng sekta mula sa 6 na sekta. Bukod dito, ang asawa ni Zoran na si Susan ay kilala rin sa kanya kaalaman tungkol sa pagbuo. Mayroon siyang advanced na pag-unawa sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang ng lahat ng mga sekta ang pamilya Carter at kung bakit nandoon sila upang ipagdiwang ang kaarawan ni Sarah. Kabanata 632. Pinuno ng mga panauhin ang hardin. Ang lahat ng mga nakatatandang pinuno ay nakaupo sa mga talahanayan ng VIP, naruroon sina Master Leonard, Master Reed at Abbas Mother Serendipity. Bukod doon, naroon din ang sekta ng mga Beggared Sect Master at Island of Peach Blossom Sect Master. Ang kaarawan ni Sarah ay isang makabuluhang kaganapan sa mundo ng paglilinang. May isa pang mesa sa harap. At puno ito ng mga regalo mula sa lahat. Ang mga regalo ay dumating sa lahat ng uri at sukat. At may kasamang isang sukat na jade Buddha na iskultura at isang purong gintong espada. Ang mga panauhin ay mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, hindi sila sigurado kung ano ang nais matanggap ni Sarah. Kaya, karamihan sa kanila ay pumili ng pinakamahal na regalo. Naisip nila na hindi sila dapat mag-ipon ng gastos para sa isang anak na babae mula sa pamilyang Carter. Naglakad sina Zoran at Lily sa hall kasama ang kanilang 2 anak na babae. Si Zoran ay nagsuot ng mahabang balabal, formal siya at mabait. Suot ni Susan ang isang mahabang pulang damit, mukha siyang sexy tulad ng dati niyang ginagawa.
Ang taas na hiwa ng damit sa kanyang hita ay ipinakita ang kanyang magagandang mahahabang binti. Ang paningin na iyon ay umakit sa lahat. Wow! Namangha ang lahat sa kagandahan ni Susan. Pansin din ng mga panauhin ang magkapatid na sina Rachel at Sarah. Kapwa sila nagmana ng kagandahang hitsura at perpektong katawan ng kanilang ina. Ang hitsura nila ay masyadong maganda para sa kanilang edad. Wow! Napakaswerte ni Sir Carter. Mayroon siyang kaakit-akit na asawa at dalawang magagandang anak na babae. Oo, kahit sino ay napakaswerte na maging manugang sa pamilyang Carter. Pangarap kong pakasalan ng isa sa dalawang kapatid na babae. Ang lahat ng mga kalalakihan ay marahan na nagchat. Ngumiti si Zoran at binati ang lahat. Salamat sa pag-save ng iyong oras upang dumalo sa birthday party ng aking anak na babae. Ako ay magpasalamat magpakailanman. Mangyaring mag-enjoy ang inyong sarili. Tumayo si Susan sa tabi niya, siya ay tumingin kaya matikas habang nakangiti at tumanggo sa lahat. Tumanggo ang mga bisita sa kanya. Sir Carter, tiyak na masisiyahan tayo sa ating sarili. Oo, maaari tayong uminom ayon sa nilalaman ng ating puso. Tumanggo si Zoran at lumingon sa kanyang anak na babae. Sarah, ang mga panauhin ay narito para sa iyong kaarawan. Kaya't mangyaring sabihin ang ilang mga salita. Ngumiti si Sarah. Salamat sa pagpunta mo sa aking birthday party. Masayang masaya ako na narito ka. Mangyaring aliwin ang inyong sarili at uminom ng hanggang maaari. Nagtawanan ang lahat. Masyadong kaibig-ibig ang anak na babae ni Sir Carter. Tumingin si Sarah sa paligid at hinayla si Rachel. Ate, bakit wala si kapatid Daryl dito? Hindi pa ba siya gising? Hindi lamang nandyan si Daryl. Ngunit wala sa mga miyembro mula sa Elysium Gate na dumating din. Mukha namang nabigo si Sarah. Kabanata 633. Nang makita ang pagkabigo sa mukha ni Sarah, nagkatinginan sina Zoran at Rachel at nagbuntong hininga. Ginawa ni Zoran ang lahat upang mag-imbita ng mga miyembro mula sa Elysium Gate. Ngunit hindi niya napangasiwaan silang dalhin sa pagdiriwang. Ang sekta ng Elysium Gate ay laging mahiwaga, wala talagang nakakakilala sa kanila. Sarah, biglang may boses na tumawag. May isang taong naglalakad na masayang patungo sa pamilya. Si Daryl yun. Formal na nagbihis si Daryl ng tradisyonal na kasuutan. Mukha siyang matalino at gwapo pagkatapos niyang magbihis. Kapatid Daryl, sumugod sa tuwa si Sarah. Kapatid Daryl, ang bait mo ngayon. Tumawa si Daryl. Kaya, kaarawan ng aking kapatid na babae, syempre. Kailangan kong magmukhang matalino. Bago pa tumugon si Sarah. Sarkastikong sinabi ni Rachel, hindi masama para sa isang hayop. Agad na naglaho ang magandang kalagayan ni Daryl. Pumunta siya upang umupo sa mesa ng VIP. Si Daryl ay Diyos ni Zoran. Kaya, syempre, makaupo siya sa mesang iyon. Sa pagkakaupo niya, maramdaman ni Daryl na parang may nakatingin sa kanya. Ito ay Abba's Mother Serendipity, tinitigan niya ng malamig si Daryl. Ito ay pareho sa mga masters ng sekta mula sa 6 na sekta, lahat sila ay malamig na tumingin sa kanya. Hindi naman nag-alala si Daryl. Isa na siyang level 4 Martial Marquis. Ang kanyang pambihirang kasanayan ay kasama ang Ascension ng 9 Dragons, ang Grand Destruction Art, at ang Immortal Energy Pump. Tinaas ni Daryl ang baso at humigop ng masarap na inumin. Wala siyang dapat ikabahala sa kanyang kakayahan. Kahit na makilala niya ang isang martial saint. Bukod, sino ang maglakas loob na hamanin siya sa Carter's Mansion? Ngumiti si Daryl habang nakatingin sa Abba's Mother Serendipity. Sinabog ng Abba's Mother Serendipity ang kanyang kamay sa mesa at tinuro si Daryl. Daryl, bastard ka. How dare you come here? Ngumiti si Daryl. Ito ang tirahan ng aking ninong. Bakit hindi ako narito? Ang Abba's Mother Serendipity ay kumunot ng kanyang mga mata. Ang bawat isa sa kanilang komunidad ay nakarinig ng balita tungkol sa kung paano kinuha ni Zoran si Daryl bilang kanyang Diyos. Sa makatuwid, lohikal na naruroon si Daryl. Paano makaupo ang bastardo na ito sa parehong mesa sa akin? Naisip ni Abba's ina. Galit na galit si Abba's Mother Serendipity, malapit na niyang iguhit ang kanyang espada. Nararamdaman ni Zoran na parang may hindi tama. Ngumiti siya at sinabi, lahat, kaarawan ng aking anak na babae. Tanggalin natin ang lahat ng ating pagkakaiba at magsaya. Walang pagpipilian si Abba's Mother Serendipity kundi umupo. Gayunpaman, galit pa rin ang titig niya kay Daryl, ang pangulo ng Mid-City na La Fortuna, na may Reg Along mula sa dinastiyang Qing. Ang isa sa mga tagapaglingkod ay inihayag habang maraming bisita ang dumating.
Ang Red Blade Sect Master, na may Reg Along Green level weapon, isang asol na water sword. Ang Pangulo ng Star Entertainment Company, na may Reg Along isang kristal na singsing na brilyante. Matapos ang halos isang oras, halos lahat ng mga panauhin ay dumating. Ngumiti si Zoran at inihayag, "Mahusay. Tangkilikin natin ang ating sarili ngayong gabi. Magsimula na ang kapistahan." Kabanata 634. Pinalakpak ni Zoran ang kanyang mga kamay. At ilang daang mga waitress ang naglakad palabas kasama ang mga plato ng masarap na pagkain. Hinahain ang mga pinggan, lahat sila ay marangyang pagpipilian sa pagkain ng Mid-City. Ang lahat ng mga bisita ay namangha sa pagpili. Ang pamilyang Carter ay napakamapagbigay, ang bawat ulam ay madaling gasto sa kanila ng 10,000 pera. Tulad ng lahat na nagsimulang tangkilikin ang kanilang masarap na pagkain at inumin. Isang tagapaglingkod ang nagpahayag mula sa pasukan. Elysium Gate Sect Master. Ano? Elysium Gate Sect Master. Gulat na gulat ang lahat ng tumingin sa pasukan. Gaano kausay ang pamilya Carter na maimbitahan nila ang Elysium Gate Sect Master sa isang birthday party sa kanilang bahay. Ang Elysium Gate Sect Master, si Indomitable Darby, ay laging pinananatili ang kanyang mahiwagang pagkakakilanlan. Walang sino mang nakakilala sa kanya ng personal. Naghintay ang lahat upang makita kung sino siya. Natigilan si Daryl. Ano ang nangyari? Hindi maawat si Darby. Sino ang imposter? Galit na galit ang anim na sekta. Ang Indomitable Darby ay gumamit ng weak poison upang makuha ang lahat sa kanila at pinahiya sila sa Wishang Star Tower. Hindi nila makakalimutan ang tungkol doon. Mahigpit na hinawakan ng lahat ang mga kamao habang hinihintay ang Indomitable Darby. Lalo na sina Master Leonard at Abbas Mother Serendipity. Kapwa sila pinilit na dumaan sa isang seremonya ng kasal sa Wishang Star Tower. Nagkatinginan sina Zoran at Lily, medyo nagulat sila. Huminga ng malalim si Zoran. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang anyayahin si Indomitable Darby sa pagdiriwang. Ngunit nabigo siya. Bakit siya nandyan? Gayunpaman, ito ay isang masayang sorpresa. Bilisan mo. Mangyaring yayain siyang pumasok. Si Sarah, na umupo sa tabi niya, ay halos tumalon ng buong tuwa. Indomitable Darby is here. Maganda ito. Nang sinabi sa kanya ni Susan na hindi nila naimbitahan ang kanyang bayani mula sa Elysium Gate. Labis siyang nasiyahan tungkol dito. Akala niya ay nabigo siyang makuha ang kanyang wish sa kaarawan. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng sorpresa ng Diyos. Si Inby ay dumating sa kanyang pagdiriwang. Si Indomitable Darby ay dahan-daang lumakad patungo sa party. Siya ay nakadamit kung paano ang tunay na magbihis ng Durham Darby. Isang itim na balabal na hindi maipakita ang kanyang figure at isang gintong maskara upang maitago ang kanyang mukha. Si Indomitable Darby ay dahan-daang lumakad kasama ang mga kamay sa likuran, mukha siyang somber. Ang pansin ng lahat ay nasa kanya. Tawa ng tawa si Daryl. Siya ay dapat na napakasikat na may isang taong subukan upang gayahin siya. Una si Yvette, at pagkatapos ay may ibang gumawa nito muli. Sa gayon, ang imposter ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Indomitable Darby. Ang lahat ay nakatingin sa peking Indomitable Darby. Sumigaw si Master Leonard. Indomitable Darby, how dare you show your face here? Nakuha mo at pinahiya ang lahat sa Wishang Star Tower. Gusto naming maghiganti. Huminga ng malalim si Master Leonard. Dahil kaarawan ni Sarah ngayon. Hindi ako magiging sanhi ng isang eksena. Aayos namin ito pagkatapos ng pagdiriwang. Tumingin si Master Leonard kay Abbas Mother Serendipity. Itinoon niya ang kanyang matalim na mata sa peking Indomitable Darby. Ginaya ni Yvette si Indomitable Darby sa Wishang Star Tower. At pinilit niya ang Abbas Mother Serendipity na dumaan sa isang seremonya sa kasal, hinalikan pa siya nito sa pisngi. Galit na galit siya nang maisip ang halik. Nais niyang turuan siya ng isang aralin hanggang sa siya ay lumuhod at humingi ng kapatawaran. Kabanata 635. Bastard. Halos sumigaw si Abbas Mother Serendipity. Tumawa ang peking Indomitable Darby. Abbas Mother Serendipity, ang halik at kahihiyan na dinanas mo at ng iba pang mga sekta sa Wishang Star Tower ay pawang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko inaasahan na sina Master Leonard at Abbas Mother Serendipity ay mananatiling galit sa mga ito. Ang Abbas Mother Serendipity ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Bulsh asterisk T. Papatayin kita pagkatapos ng pagtatapos ng pagdiriwang. Pagkatapos siya ay bumalik sa kanyang upuan, galit pa rin siya.
Tinitigan ni Daryl ang nagpapahiwatig, na usisa siya sa kanya. Ang binata ay talagang kamukha ng totoong Indomitable Darby. Bakit niya gugustuhin na gayahin ang ibang pagkatao ni Daryl? Ano ang makukuha niya mula doon? Ang peking Indomitable Darby, ay humingi ng paumanhin kay Zoran. Sir Carter, nabalitaan ko na gusto mo akong anyayahin sa isang pagdiriwang. Kaya narito ako, Sect Master Darby. Tumawa si Zoran. Si Sect Master Darby, ang aking anak na si Sarah, ay isang fan mo. Hindi ka panipaniwala na narito ka. Oo, dagdag ni Susan. Fan mo rin ako. Narinig ni Susan na ang Indomitable Darby ng Elysium Gate ay isa ring master ng formations. Magaling kung matuturo niya sa kanya ang ilang mga bagong formasayon. Aking bayani, si Sarah ay tumakbo patungo sa kanya na masaya, gusto niyang yakapin siya. Tumayo si Daryl sa kinauupuan niya at pinigilan si Sarah. Tumingin siya sa imposter at ngumiti. Excuse me, ikaw ba talaga ang Elysium Gate Sect Master? Sigurado ka na hindi ka isang imposter. Wow, napatingin lahat kay Daryl nung sinabi niya yon. Bakit niya sasabihin ang ganyan? Daryl, naglakad si Susan papunta sa kanya at nag-aalala na sinabi. Kalokohan, ibig mong sabihin ay peke siya. Malamig na ngumiti si Daryl. Si Tia Susan, hindi maganda ang relasyon namin ni Darby, siya ay isang matalik kong kaibigan. Hindi siya ito. Nagsimulang tumawa ang lahat. Sinabi ba ni Daryl na siya at si Indomitable Darby ay matalik na magkaibigan? Paano ito magiging, Tita Susan? Mangyaring itapon ang imposter na ito. Bamaantong hininga si Daryl. Kinagat ni Susan ang labi at sinaway si Daryl. Derry, huwag kang maging bastos. Derry ay mahusay sa lahat ng mga aspeto. Gayunpaman, siya ay sobrang mayabang at mahilig magyabang. Paano niya malalaman ang Indomitable Daryl? Matalik silang magkaibigan. Parang surreal ito, naisip ni Susan. Tumingin si Rachel kay Daryl. Maaari mong sabihin ang lahat ng iyong kasinungalingan ng pribado. Ngunit maraming tao rito. Pagkatapos ay kumuha si Rachel ng isang basong alak at sinablig ito sa mukha ni Daryl. Nakakaawa. Kahapon ng gabi, sinabi mong maaari mong anyayahin si Henry B. Generals. Ang 4 na warlords at ang 10 Heaven Masters. Nasaan na sila ngayon? Marahil ay hindi ka maaaring magsinungaling pa ngayon na narito na ang kanilang sect master. Galit na galit si Daryl. May mali ba kay Rachel? Saysabog na sana si Daryl. Ngunit ang peking Indomitable Darby, ay lumakad patungo sa kanila at sinabing, kung ako man ang totoong Indomitable Darby o hindi, hindi nasa sa iyo ang magpasya. Sino sa tingin mo? She asterisk T. Siya ay isang imposter at sa palagay ay naiisip niya na maaari siyang mayabang tungkol dito. Naisip ni Daryl. Magsasalita pa sana si Daryl nang sumagot si Zoran. Daryl, bumalik ka sa iyong pwesto. Mangyaring, huwag maging sanhi ng isang eksena. Napagpasyahan ni Daryl na huwag nang sabihin kahit ano at bumalik sa pwesto niya. Naghintay siya upang makita kung ano ang gusto ng peking Indomitable Darby. Ngumiti ang imposter kay Zoran. Sir Carter, nagmamadali akong dumating at kaya wala akong dalang isang mahalagang regalo. Narito ang ilang mga barrels ng apricot na mumulaklak na alak para sa iyo, sana tanggapin mo sila. Tapos pumalakpak siya. Ang ilang mga men in black ay lumakad papasok sa hall, bawat isa sa kanila ay nagdala ng isang barrels ng alak. Mayroong ilang putik sa ilalim ng mga barrels. At ang pulang label ay mukhang kupas. Malinaw na ang mga ito ay itinago ng higit sa ilang daang taon. Alam ng lahat na kung mas mahaba ang pag-iimbak ng alak, mas mahusay ang kalidad, lalo na ang apricot na bulaklak na alak. Ngumiti si Zoran. Salamat, Sect Master Daryl. Karangalan namin na nandito ka ngayon. Paano ko tatanggapin ang mga alak na ito mula sa iyo? Habang nagsasalita sila, ang waitress ay nagsilbi sa lahat ng mga panauhin ng isang baso ng nasabing alak. Inimbitahan ni Zoran ang peking Indomitable Darby, na umupo sa mesa ng VIP. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baso at sumigaw. Lahat, salamat sa pagdalo sa kaarawan ng aking anak na babae. Cheers! Tinaas ng lahat ang kanilang baso at nagsimulang uminom. Sinamantala din ng lahat ang pagkakataong makabuo ng maraming koneksyon sa panahon ng hapunan. Matapos ang ilang pag-ikot, ang peking Indomitable Darby, ay tumayo at itinaas ang kanyang baso kay Zoran. Cheers! Sir Carter! Pagkatapos ay ibinawas niya ang baso. Tumawa si Zoran at binubo din ang baso niya. Ang peking Indomitable Darby, ay tumingin sa paligid at sumigaw. Sa espesyal na okasyong ito,
Mayroon akong isang kahilingan para kay Sir Carter. At inaasahan kong tatanggapin mo ito. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.